Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. By the way, ang atin hong programa ay pwedeng masubaybayan sa iba't ibang mga radio stations mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At tayo rin po ay nasusubaybayan at napapakinggan gamit po ang FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang tungkol sa problema. Atin pong natutunan sa nakalipas na mga pag-aaral na panibagong perspektibo ang tinuturo sa atin ng Biblia, hindi lamang sa problema kundi sa epekto ng problema. Hindi ko po alam kung saan ninyo nakuha ang inyong pananaw sa problema, pero palagay ko po, kagaya ng nakararami, lumaki tayo sa environment na ang tao talaga nagre-reklamo pag merong problema, di ho ba? Hay buhay, problema na naman, ay nako, na para bang palagi po na nandun yung kaisipan na pag mahihirapan, pag merong discomfort, pagka merong bagay na out of the usual o kaya merong change, ang mga tao po ay merong natural na pag-iwas sa mga bagay na ito. Kaya lang, kagaya po ng ating natutunan, sa maraming pagkakataon, ito pong mga pinagdadaanan ito, ay stepping stone para marating po natin yung change. Sabi nga, yung problems po in themselves are not desirable, pero yung epekto o yung possible result, potential result ng problems po ay maaaring maging very desirable para sa atin. At isa nga po doon ay yung paglago. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 3 to 4, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Obviously, kung inyo pong pinakinggang maigi at kung familiar kayo sa talatang ito, alam ninyo na malaking hamon, intro pa lang Bakit? Ang sabi niya, pag mayroong problema, sabi niya, we can rejoice too. And hindi po tayo nasanay na yung reaksyon natin sa trial is rejoicing. Kadalasan nga po, we complain, we pray to God na ma-exempt or palampasin ang problema o wag nang dumating ang problema. Pero dito po sa case na ito ay makikita natin na sinasabi nga niya sa atin, hindi naman mismo ang problema ang issue dito, but how we respond to the problem. I remember yung sinabi ng isang author, sabi niya, kung ano yung response natin will determine how we benefit from the problem. Kasi po may mga tao na mali ang response. In other words, instead of becoming better, they become bitter. At yung bitterness po na iyon ay nagmumula sa maling pananaw sa problema. Sa halip ba na makita natin na learning opportunity, growing opportunity ang times of problems, kadalasan po iniiwasan natin yan. Meron nga nagsabi, sabi ng isang author ay ganito, pagka daw po ang desire natin is an easy life, wag na ho tayo maghanap ng reward. Because the reward for an easy life is that it is easy. Yun na ho yun. Huwag ka na humanap pa ng iba. Yun na ho yun. Yun na yung pagpapala ng pamumuhay ng madali, yun na nga po na ito'y madali. Kaya ang challenge po dito is to actually see problems from God's perspective. Dahil yung perspective po, yung ating pananaw, pagtingin sa isang sitwasyon, it will determine how we respond. Ang sabi po ng isang author,
the difference between the wise and the unwise is not merely because they see different things. Now take note, but that they see the same things in different ways. Hindi daw po dahil magkaiba ang kanilang nakikita, parehas ang kanilang nakikita, yun nga lang magkaiba po ang pagtingin sa sitwasyon. Yung iba aayawan po ang mga challenges, yung iba naman nakikita na yung mga challenges po ay necessary part of the process to make us grow. Kaya nga dun sa ating talata kanina, verse 3 to 4, sinasabi niya sa atin na we can rejoice not because we have problems, we can rejoice kasi itong mga problems na ito can develop endurance, strength of character, etc., etc. In other words, palalaguin tayo nito. Pero tandaan niyo po na hindi po lahat ng dumaan sa problema ay lumago. Sabi nga natin depende sa kung ano yung tugon. So if we want to have the right response, then we must have the right perspective. At ang tamang perspective, kagaya po ng nabasa natin kanina, is that we see problems as a means to grow. Tingnan niyo po kung halimbawa hindi mo naunawa ang ganon, kadalasan ang tanong natin, Lord, bakit may problema? Bakit ako? Bakit ngayon? Sa halip na natututunan natin yung mga aral, ano yung magpapalago, ano yung hamon, ang nakikita natin ay yung mga negatibong bagay. A godly response depends on our willingness to see things from God's perspective. Kaya inaaral natin yung Biblia para maging malapit tayo sa Panginoon at maunawaan din natin ano ang kanyang pananaw. Kasi po ang totoo, bago pa man natin binasa ang Biblia, meron na hong mga nakapasok sa isipan natin. Ito yung mga kinagisnan, kinalakihan, kinasanayan natin. Nakadalasan po, ito ang nagdidikta kung ano yung pagtugon, paano natin haharapin ang sitwasyon, anong gagawin natin pag mayroong problema. So, in other words, as we read the Bible, we want to unlearn, gusto nating maalis yung mga maling natutunan, maling alam, maling mga kinagisnan. We want to learn ano yung bagong dapat malaman, paano tayo mamumuhay bilang isang mananampalataya. And maybe we want to relearn ano yung mga dati nating alam, pero ngayon po ay kailangan nating isabuhay. Yan po ang malaking challenge. Kaya talagang napaka-importante po yung tinatawag nating godly response doon sa problem dahil yan po ang magde-determine kung paano tayo lalago. So, paano ba ito? So, unawain natin ang ilang bagay about problems. No, number one, some problems can actually be avoided. May mga problema po na kaya at pwede naman nating iwasan. Ang totoo nga, kadalasan, kaya ho tayo nagkakaroon ng masalimuot na buhay, yung bang isasantabi natin ang ugnayan sa Diyos, hindi natin hihilingin ang kanyang lakas, hindi natin aalamin ang kanyang kalooban, at hindi natin isasakatuparan ang kanyang nais. So, gagawa tayo sa sarili nating kapasyahan, and then later on, pag nakita nating mali o kaya may consequence na yung ating mga pinaggagawa, doon naman tayo biglang lalapit sa Panginoon at para bang ang mangyayari po ay tulungan mo ako na ituwid yung pagkakamaling nagawa ko. So, ang nangyayari po, gagawa ng mali and then itatama yung mali. Can you imagine how much energy, how much time is consumed making mistakes and correcting those mistakes? Samantalang may mga bagay po na pwede nating iwasan. Napag-aralan natin sa isang episode po natin yung tungkol po sa purpose ng Proverbs. At ang sabi sa Proverbs chapter 1 verse 3, their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is just, right, and fair. Diyan pa lang sa tatlong bagay na yan, just, right, and fair, diyan pa lang sa mga bagay na yan, ang dami na pong nagmumulang mga problema pag hindi yan ang talagang sinunod natin. Ayaw mong gawin yung tama dahil marahil hindi mo alam yung tama, may mga times pong ganon. Nakagagawa tayo ng mali at hindi natin naiiwasan ng mali because we are ignorant of God's will. Ang sabi sa 14:12 ng Proverbs, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. Akala mo tama, akala mo okay na, akala mo mahusay
yun pala bandang huli magdadala sa kapahamakan. Can you imagine, Ganon ang nangyari. Yung bang akala mo matino, akala mo maganda, pero bandang huli dadalhin ka pala sa kapahamakan. Kasi nga, pag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, gagawa ka ng mga kapasyahan, akala mo tama, sa pamantayan mo tama, sa tingin ng iba tama, pero bandang huli you realize na mali pala. Pangalawa po na nagtutulak sa atin, bakit ba yung mga pwede namang iwasan ay hindi natin maiwasan? Because of influences. Marami pong mga maling impluensya sa ating buhay. Di ho ba, meron nga nagsabi na itong mga influences na ito, ang lakas-lakas ng epekto sa atin dahil minsan sila na humuhubog ng ating kapasyahan. Ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 33, "Don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character." Yung madali, nagiging mahirap pagka po maling tao. Yung tama, nagiging mahirap gawin pag maling tao nasa buhay natin. Yung mali, nagiging convenient gawin, tempting gawin, at madalas nagagawa na nga natin pag maling tao nasa buhay natin. So ignorance is one problem. Influences, pangatlo po yung infirmities. We have to recognize na meron tayong kahinaan. At pag hindi natin pinalakas ang ating spiritual life, ang mga kahinaan na ito, ang siyang magtutulak sa atin na gumawa ng mga maling desisyon. Sabi nga ni Pablo sa Romans 7:18, "And I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't." Alam niya yung tama, gusto niya yung tama, pero hindi niya magawa. Bakit? Kasi nga may sinful nature tayo. Kaya the more we understand this, the more we realize na sa decision making pala, hindi lang pala isip ang gumagana. Yung ating desire ay merong malaking impluensya sa ating kapasyahan. Totoo yan. Ilan na hubang mga desisyon ninyo? Ang ginamit nyo yung isip nyo, alam nyo yung tama, gusto nyo yung tama, nagawa nyo pa rin yung mali. Ang totoo niyan, bibihira naman tayo makagawa ng mali na out of ignorance di ba? Marami sa ating pagkakamali, alam nating mali, pero nagagawa natin. At bakit natin nagagawa? Again, because we have a sinful nature. Kaya ang challenge para sa atin dito is to understand. Paano ba natin haharapin ito? Kailangan pagtibayin natin yung spiritual life. So you have yung ignorance, influences, infirmities. Pang-apat, yung pong tinatawag na indifference. May mga taong walang pakialam Bahala na, parang ganon. Hindi nila iniisip yung consequence. Ang gusto lang nila is the here and now, yung enjoyment o pleasure na binibigay ng kasalanan, at hindi nila iniisip ano yung consequence. O kaya ang iniisip lang nila, short-sighted, gagawa ako ng decision ngayon kung saan ako masaya, not thinking about the consequence. Alam nyo, kahit wala kayong pakialam, hindi ho kayo exempted sa problema. Dahil ang totoo po niyan, kahit sa ayaw natin at sa gusto, darating at darating ang problema. Pag hindi tayo handa, malala ang epekto nito. Pag hindi tayo nag-iisip, nananalangin, lumalapit sa Diyos, mas madali ho tayo maapektuhan ito. Sabi nga sa James 4:17, "Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it." Kasalanan po yung, alam mo yung dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa. Kaya marami hong tao, ang dami sanang problemang pwede nating i-avoid, pero hindi natin na-avoid. Bakit? Because sometimes we are indifferent. Wala tayong pakialam. Bahala na. Yung ganong attitude ba? Hindi po ganon ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na-imagine mo ba yung gagawa ka ng mistakes, tapos i-repair mo yung mistakes? Sabi nga ng isang nabasa ko, ito na may tungkol sa buong buhay ng isang tao. Sabi niya, yung first 30 years ng buhay ng isang tao, in other words, the first half, ang meron tayo sa first half ay physical strength. Meron po tayong lakas na, nandyan yung tinatawag na prime of life, lakas na hindi na pwedeng makamtan later on. It may extend, pero pag nawala na ito sa'yo, downhill na. What else? Kadalasan po yung time na yan din yung season na kulang tayo sa wisdom. So kaya nga imagine, nandun yung physical strength,
nandun yung mga opportunities, you lack wisdom. So ang tendency, ang daming nagagawang pagkakamali sa panahon na nandun sana ang pinakamalaking potensyal to create a good foundation. Tapos later on, you gain wisdom, pero pawala na yung physical strength. Ano naman ang nangyayari ngayon? By the time you understand what life is all about, you have already made a lot of mistakes. Imagine mo yun, ang dami ng nagawang mga pagkakamali, pagkakasala, mga bagay na hindi tama, at agree ako doon. By the time na ma-realize natin ano yung dapat gawin, isang katutak na yung mistakes natin. At ang masaklap niyan, yung mga mistakes na to, talagang aapekto yan In what way? Ang dami. Una, it will create limitations. Di ba? Pangalawa, it will create complications. Anong ibig sabihin? May mga times po na gusto mong gawin yung tama, kaya lang, wala May mga mali na kailangang ayusin. So, you end up utilizing time, energy, and even resource to correct the mistake. Sa halip na yung energy, yung time, yung resource na yon, i-devote mo to do what is right. Can you imagine, Naubos yung oras mo para bang kung sa trabaho pa yung mga backlog, di ba? May mga hindi ka ginawa noon o back job, saka yung backlog, yung mga mali na yung ginawa, palpak, at saka yung mga pinagpaliban mo noon, ano nangyari? It complicates the present. So it robs you of time, energy, and resource that you can otherwise use para sa future. Kaya lang yun nga, nakatali ka sa nakaraan dahil ang daming bagay na hindi inayos. Tandaan mo, some problems can be avoided. Okay? Pwedeng iwasan kung meron tayong sapat na karunungan. Sabi nga sa Proverbs 3:5-7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will crown your efforts with success. Ganda, Kung talagang susundin natin yan, ang laki ng biyaya niyan sa ating buhay. Pangalawa po, some problems can actually be anticipated. May mga problema na pwedeng paghandaan. Alam nating darating, alam nating mangyayari, alam natin na darating ang panahon, mararanasan natin yan. Pero yun nga ang malaking problem po mga kapatid, hindi tayo nag-a-anticipate. Ang tendency po natin is to be negligent, be short-sighted. Ang sabi nga ng isang author, paminsan pag gumagawa tayo ng kapasyahan, ang iniisip lang natin is the here and now. Ano yung masaya ngayon, ano yung okay ngayon, not realizing na the more we focus on the here and now, minsan po ninanakawan na natin yung future natin. Ay totoo yan. Nangyayari po yan. May mga times po talaga na nadadali tayo ng mga bagay na yan. Ang sabi nga ng Proverbs 20 verse 4, those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. Yung mga taong ayaw magtanim sa tamang panahon, walang aanihin. Anong matututunan dito? Ilang bagay. Una, yung koneksyon ng ngayon at saka ng future. Yung mga action natin ngayon, may epekto pala yan sa hinaharap. And that's obvious. Pangalawa, yung mga pagkukulang mo ngayon, merong consequence na hindi mananatili sa kasalukuyan. Huwag nating isipin na pag nagkamali ka ngayon, ang epekto nito ay hanggang ngayon lang. O kaya yung pagkakamali mo sa kasalukuyan ay hanggang kasalukuyan lang. Ang reality po niyan, yung mga pagkakamali natin will have effects also in the future. Kaya nga yan ang challenge Parang sa pagtatanim din, di ba? May season na tinatawag Dahil pag nalampasan mo yung season na yon, halimbawa, kung ikaw ay nagtatanim, you want to take advantage ng weather, di ba? Kaysa naman magpakapagod ka na mag-igib, so i-timing mo na by the time na kailangan mo yung ulan, doon ka sa panahon ng tag-ulan. So more or less, it lessens the problem. Pero yun nga, kung gusto mo, ikaw lagi masunod, timing mo, hindi naman umaayon dun sa seasons. Ika nga, bandang huli, you create complications. At maraming tao ganyan.
kung kailan maisipan, kung kailan sipagin, kung kailan na tingin nila okay. Kaya bandang huli, hindi na nagiging okay. Bakit po? Because we focus too much on what we want rather than how we can truly honor the Lord. So yan po ang challenge talaga, no? Tandaan niyo po, some problems can be avoided. Okay? If you avoid them, ang dami niyong problemang hindi na daranasin. Some problems can be anticipated, so if you prepare for them, it lessens your load. Imagine mo na paghandaan mo na, so pag dumating yon, yung impact ng problem na yon would be less. And then, thirdly, very important, some problems are actually allowed by God. Pinahihintulutan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa kamay ng Panginoon, ang mga ito ay instrumento. Now, interestingly, sa James chapter 1 verse 5, in the context of teaching people about problems and how to rejoice, experience joy in the midst of problems, ang sabi sa James chapter 1 verse 5, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Kung uunawain niyo po ang talatang ito, sinasabi niya sa atin, pag meron kang problema, hindi ko igagarantiya na aalisin yung problema. Hindi ko igagarantiya sa iyo na mawawala ka agad yung problema. Pero ang sabi ng verse na ito, ang siguradong mangyayari ay ito. If you ask God for wisdom, He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So ang tanong, bakit wisdom? Dahil yan pong kailangan natin. Wisdom to discern. Bakit ba nangyayari ito? Baka naman self-inflicted problem ito. So wisdom is needed to determine. Ito ba'y dumating dahil lang sa randomly it happened? O ito ba'y dumating dahil may mga pinagagagawa kang hindi tama at ngayon, ayan na, inaani mo na? O ito ba'y dumating dahil sa kapabayaan ng iba? So wisdom is needed to understand what caused the problem. Wisdom is also needed so we can learn from the problem. Kaya may mga tao po na they will not experience the same mistake twice. Bakit? Dahil natututo sila eh. May mga tao namang nababalaho na lang doon, paulit-ulit, yun at yun. Bakit? Hindi natututo. So yung wisdom is very important. And then of course, how we can become better through the experience. Kaya talagang napakaganda nito. Wisdom, siguradong ibibigay. Igagawad sa iyo ng ating Panginoon. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. Kaya mga kapatid, as we go through life, sabi nga natin, hindi naman natin maiiwasan lahat ng problema. At hindi naman kasi lahat ng problema ay dapat nating iwasan. May mga pinoproblema tayo na kaya natin pinoproblema, gawa ng ayaw nating lumago. But if we grow, if we repent of the sins that we have committed, if we have discerned the will of God, then dyan po tayo lalago, magiging mas mainam, and we will become better and better. So sana po yan ang maging katotohanan sa inyong karanasan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.